Dahil marami na tayong nahinog na saging saba, ay gawin natin itong masarap na merienda. Simple lang ang mga sangkap na ginamit natin dito. Pinili ko yung medyo overripe na. So eto nasa kalahati kilo ang ating saging saba, balatan lang ito at hiwain sa katamtamang laki. Kung bibili kayo ng saging saba, piliin nyo yung overripe na talaga, para madali lang i-mash o durugan ito. Kung wala kayong blender or food processor, kasi need natin itong pinuhin para smooth ang kalalabasan ng ating recipe. Paghahaluan lang natin sa food processor, ang hiniwa nating saging saba, 2 medium egg, 1 cup milk at ang 1/3 cup na sugar, at i-blend ito hanggang maging smooth. Kung walang blender or food processor ay durugan lang ito gamit ang tinidor. So habang ginagawa natin ito, ay paki-comment naman kung taga saan ang mga nanunood ngayon, at baka ikaw na ang susunod na ma-shoutout tulad na lang nila, Donna Abadilla ng Nasugbo, Batangas, Padabo ng Marilao, Bulacan, Zalvi de la Cruz ng Navotas, Rubina Camilo ng Mati City, at si Annaliza Balita ng Antipolo. Kung bago ka lang sa ating page, tayo po ay gumagawa ng mga recipe na pangnegosyo na swak sa budget nyo. At kapag smooth na ang texture, ay isalin ito sa isang bowl, at mag-add tayo ng 1 cup na glutinous rice flour, or giniling na malagkit. At i-mix lang ng mabuti, hanggang wala ng buo-buong flour, at para mas madali nyong masundan, ay ilalagay ko na lang ang buong recipe sa dulo ng ating video. Pwedeng-pwede ito sa kahit na anumang handaan, kung gustong maramihan ay doblehin or triplihin lang ninyo ang ating recipe. So ganito yung texture na kailangan natin, at para naman sa baking pan na gagamitin natin, ay i-brush ito ng oil para di dumikit ang ating mixture kapag maluto na. Pwede kayong gumamit ng rectangular baking pan, para mas madali itong maluto. At isalin na natin ito sa ating baking pan. Habang ginagawa natin ito, ay nagpapakulo na tayo ng tubig sa steamer. Ito po ay ating steam sa medium heat lang ng 40 to 45 minutes, pero kung rectangular ang baking pan nyo ay, e-check nyo na lang ng mga 30 minutes. Balutin ang takip ng kaldero ng tela para di ito matuluan ng tubig ang ating mixture. At gamit ang stick or toothpick e-check kung luto na ito. Kung wala nang dumikit sa stick, ito ay luto na. Pagkatapos ito ay palimigan muna, bago ito i-unmold, at maglagay ng cheese sa ibabaw. At kung umabot ka hanggang dito, ay pakipusuan naman ang ating video, at e-follow na rin, para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload natin. At para sa ating recipe. Thank you for watching guys, God bless.